Kabanata 2616. Kilala mo ako. Sa kabutihang palad. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong baliw si Victoria. Makalipas ang mahigit isang oras, iniurong na niya ang kanyang mga tropa, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Tsurugi na magpahinga. Gayunpaman, ito ang kaso, diretso siyang natulog hanggang sa mag-alas 9 ng umaga ng Kabanata 2, at pagkatapos maghilamos ay tila medyo matamlay pa rin ang kanyang ekspresyon. Alam ng tagapayo ng militar kung ano ang nangyari sa lalaki at babae sa isang sulyap. Ngumiti siya at hindi na nagtanong pa. Nagkusa siyang magmaneho at hinayaang magpahinga sina Victoria at Tsurugi sa likod na hanay. Tulad ng para sa Nightingale, mayroon na siyang walang bakas. Gaya ng sinabi niya kanina, ang pagtatago sa dilim ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel. Pagkalipas ng ilang oras, nang dumating ang kotse sa London, nag-alinlangan si Victoria at sinabing, dapat ba akong bumalik muna? Bumalik ka muna, huwag kang magpakita ng anumang kapintasan, naniniwala akong kaya mo ako. Maaliw na sabi ni Tsurugi. Hindi angkop para kay Tsurugi na magpakita ngayon. Kung sasamahan niya si Victoria sa pamilya sa high-profile na paraan. Tiyak na mapupukaw nito ang pagbabantay ni George Hill. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ilan ang mga nakatatandang kapatid ni Victoria sa London. Eyeliner, ang aktwal na kahirapan ng bagay na ito ay maaaring mas mahirap kaysa sa naisip. Alam ng Diyos kung ano ang susunod na mangyayari, kaya dapat maging ganap na handa si Tsurugi at ang dibisyon ng militar. Hindi nila inaasahan na maibaba nila si George Hill sa isang hininga. Pagkatapos ng lahat, kung ang buntot ng fox ng kabilang panig ay hindi ganap na nakalantad, ang bagay na kamatayan na walang patunay sa De France Island lamang na halos walang epekto. Tinabi rin ng tagapayo ng militar. Victoria, makakauwi ka ng ligtas. Ito ay London. Napakadaling magpakitang gilas. Si George Hill ay walang pagkakataong gumawa ng anuman sa iyo. Tumango si Victoria. By the way, kabisado mo na ba lahat ng retorika na itinuro ko sa iyo noon? Tanong ulit ng strategist. Upang hindi pukawin ang pagiging alerto ni George Hill at maayos na tumawid sa dagat. Ang dibisyon ng militar ay gumugol ng 2 araw bago bumuo ng isang set ng mga talumpati na nagpapakita ng karanasan ni Victoria sa De France sa ibang direksyon. Alam ng strategist na sa IQ ni George Hill. Tiyak na magtatanong siya ng maraming katanungan tungkol sa mga detalye upang iwaksi ang mga hinala ng kabilang partido. Inilagay din ng strategist ang kanyang sarili sa posisyon ni George Hill at dumating upang magsagawa ng mga pagsisiyasat laban kay Victoria. Matapos magtanong ng isang buong araw. Sa araw na ito, halos lahat ng mga katanungang maaaring itanong ni George Hill ay itinanong ng dibisyon ng militar, at naalala rin ni Victoria ang mga sagot sa kanyang puso. Sa malalim at maalalahanin na pag-iisip ng military advisor, this time it was a perfect match. Gayunpaman, gaano man kaperpekto ang retorika, hindi ito gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Pagkatapos ng lahat, ito ay nakasalalay sa panghuling pagpapatupad. Sa makatuwid, ang estado ng tagapagpatupad ay ang pinakakritikal. Bahala na si Victoria. Hanggat maaaring magpatuloy si Victoria gaya ng dati. Kung gayon ay walang magiging problema, kahit na si George Hill ay lubhang nag-aalinlangan sa kanyang puso, ito ay ganap na imposibleng malaman ang anumang katotohanan. Walang ebidensya ang kamatayan, yan ang sabi. Don't worry. Nakapag-adjust na ako. Sa piling mo rito. Buo ang loob ko. Tiningnan ni Victoria si Tsurugi at ang military advisor, at sinabing seryoso, ang ningning sa kanyang malalaking mata ay napakaliwanag at sobrang nakakaganyak. Iniunat ng sarhento ang kanyang kamay at hinawakan ito sa kamay ni Victoria. Bukas ng gabi, ipakilala si Tsurugi sa iyong pamilya. Alam ko, bukas ng gabi gusto kong imbitahan sa bahay ang mga tao ay kumain, sabi ni Victoria. Hindi mahalaga kung makita ng iba mong miyembro ng pamilya si Tsurugi o hindi. Ang pinakamahalagang bagay ay hayaang magkita sina George Hill at Tsurugi. Sige. Matapos pakinggan ang mga salita ng tagapayo, lalo pang gamaan ang pakiramdam ni Victoria. Ang pagkakaroon ng sobrang think tank na ito sa kanyang tabi ay palaging magdadala sa mga tao ng walang katapusang pakiramdam ng seguridad. Hanggat nandi ang tagapayo, saka sila kikilos. Tapat na kumpiyansa. Okay, sasabihin ko kay George Hill ngayon at sabihin sa kanya na nakabalik na ako, nag-alinlangan si Victoria bago sinabi.
Nang makita ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tinapik ni Surui ang balikat ni Victoria. Dapat kang maging matapang sa lahat ng oras. Tandaan, hanggat nasa harap ka ng George Hill, kailangan mong kalimutan ang iyong sarili tungkol sa Defense Island, kailangan mong bumalik sa dating Victoria. He emphasized his tone. Victoria listened and heavily nodded. Tinawag niya si George Hill. Kuya, bumalik na ako, sabi ni Victoria. Napakakinis ng kanyang chapter sentence, walang anumang pagbabago sa kanyang tono, at binigyan siya ng military advisor ng thumbs up mula sa pagkakaupo sa tapat. Victoria. Madalas akong tumatawag sa iyo, at ang iyong telepono ay hindi maabot. Mahusay, mahusay, sa wakas ay nakabalik ka na, sa wakas ay nakabalik na. Si George Shear ay tuwang-tuwa na sumisigaw doon. Kung ikaw ay isang tao na hindi alam ang panloob na kwento, pagkatapos makinig sa mga salita ni George Hill, talagang maantig ka sa malalim na relasyong magkapatid na ito. Ang aking telepono ay nasa isang hindi maabot na estado dati, at pinalitan ko lang ito ng bago, para makalusot ako. Mabilis na pumasok si Victoria sa papel. Nasa London ka ba? Wala ako sa London. Nasa Italy ako. At makakasama kita bukas ng hapon. Excited talaga ang tono ni George Hill. Kung hindi show of true feelings. It can only show that his acting skills is really high, to the point of outrageous. Okay, oo, kuya, hinihintay kitang bumalik. Hindi agad ibinaba ni Victoria ang tawag, ngunit idinagdag. Nga pala, nasa London ba si Alessiland? Ang batang ito ay palaging minumulto. At hindi siya dapat naruroon ngayon. Kokentaken ko siya. Bukas ng gabi, tayong dalawa ang maglilinis ng alikabok para sa iyo. Wala nang mas mahalaga pa kaysa makabalik ng ligtas. Pagkababa ng tawag, ibinuka ni Victoria ang kanyang mga kamay. Siya ay isang mahusay na karakter, kahit na hindi mo nais na magpakita ng anumang mga pagkukulang. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Narinig niya lang ang tawag ni George Hill at napagtanto niya na talagang hindi ito isang madaling papel na haharapin. Dapat nasa London ang Alessiland. Idinagdag ni Surui. Gusto ni George Hill na maglaan ng oras para magkita sila ni Alex Ilan para mapag-usapan ng dalawa ang mga susunod na hakbang. Ang strategist ay tumango at nagsabi. Gayunpaman, pagkatapos sabihin niyon kung si George Hill ay nasa Italia o wala ay isang bagay na dapat talakayin. Tumango si Victoria nang marinig ito. Oo, maaaring nasa London si George Hill, sa isang madilim na sulok, pinaplano ang susunod na lahat. You don't have to worry about me, babalik ako at magpapahinga, maghiwalay muna tayo at magkita ulit tayo bukas ng hapon, sabi ni Victoria. May bakas na ng determinasyon sa kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng napakatagal na pag-aalinlangan, sa wakas ay oras na upang makita ang katotohanan. Sinabi ni Victoria sa kanyang sarili na dapat na walang anumang pag-urong, hindi pa banggitin, sa harap ng makapangyarihan, makasalanan at tusong kapatid, wala siyang paraan upang umatras. Sa pagtingin sa likod ni Victoria at sa kanyang poster sa paglalakad, sinabi ng military advisor kay Surui. Huwag kang mag-alala. Well, hindi mo na kailangang mag-alala kay Victoria, malakas siya. Marahan na ba maantong hininga si Surui? Sa kabutihang palad. Matagal na akong hindi nakatagpo ng ganoong bagay. Hindi naman talaga mahaba ang adjustment cycle niya. Ang ganitong bagay ay inilalagay sa katawan ng sinuman, hindi maganda ang pakiramdam. Sa kabutihang palad. Ang pamilyang So ay napakalaki. Ngunit ito ay lubos na nagkakaisa. Maraming taong nagmamalasakit at nagmamalasakit sa kanya. Pakiramdam ni Surui ay napakaswerte. Siya ay mapalad na magkaroon ng isang malakas na pamilya na nakatayo sa kanyang likuran. Sa kabila ng kawalan ng pagmamahal sa pamilya sa loob ng higit sa 20 taon. At ang panghihinayang na hindi niya nakilala ang kanyang ina sa buong buhay niya. Nararamdaman na ngayon ni Surui na siya ay talagang nasisiyahan. Kung ikukumpara sa pamilyang So, ang kapatid ni Victoria ay talagang masyadong malamig. Nagpa-appointment na kami ni Best para sa isang kainan. Sabay tayo mamayang gabi. Tumingin si Surui sa kanyang relo at sinabing, may 3 oras pa. May appointment ka. Saan iyon? Tanong ng sarhento. Ito ay isang lugar na hindi mo maiisip. Itinaas ni Surui ang kanyang mukha at ngumiti. Ang cafeteria ng estudyante sa Oxford University. Nang marinig ito ng opisyal ng militar, halos mabulunan ng sariling laway.
Okay, let's experience college life today. Umiling siya at ngumiti. Dalawang tao na may napaka-espesyal na pagkakakilanlan, at ang lugar para sa kainan ay napaka-espesyal din. Dahil may oras pa. Naglakad-lakad si Surui sa campus ng Oxford University kasama ang kanyang military advisor. Sa pagtingin sa mga estudyanteng nagmamadaling dumaan kasama ang kanilang mga libro sa pagitan. Si Surui ay may bakas ng inggit sa kanyang mga mata. Kung maaari, talagang nami-miss kong magkolehiyo at maging isang mag-aaral sa kolehiyo. Malinaw na nakita ng opisyal ng militar ang pananabik sa mga mata ni Surui. Sa totoo lang, napipilitin din sila. Kakaunti lang ang mga nakakalibang na tao sa campus. Umiling si Surui. Pero, masaya sila, tama ba? Nakinig ang military advisor at binigyan ng matalim na tingin si Surui. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Surui. Nararamdaman ko ang iyong kalooban. Actually, sobrang saya din natin, di ba? Matapos itong marinig ni Surui, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging kakaiba. Masaya rin kami. Haha, strategist, ang iyong mga salita ay talagang madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Napahiya ang strategist at bahagyang namumula ang kanyang magandang mukha. May mga magulo kang iniisip. Matapos tanggalin ang maskara, ang strategist ay namula na tiyak na hindi niya estilo noon. Tila na upang umangkop sa estado ng walang maskara, ito ay tinatayang na ang strategist ay pa rin ito ay tumagal ng mahabang panahon. Napakagandang bagay na mag-aral sa silid-aralan na may maliliwanag na bintana, manood, mamasyal sa palaruan at sa damuhan, at makipag-usap tungkol sa pag-ibig, sabi ni Surui na may damdamin. Siguro inggit din sa iyo itong mga college students. Sabi ulit ng sarhento. Pero, hindi naman ako naiingit sa sarili ko. Ngumiti si Surui ng mapait. Apollo, kung gusto mong bumalik sa campus, hindi ito isang malaking problema para sa iyo. Sa anumang universidad sa Huaxia, maaari kang mag-enroll sa loob ng 3 araw na pamamaraan, ngunit, sa palagay ko, kung dumating ang araw na iyon, maaaring hindi ito anong gusto mo. Saglit na nag-iisip si Surui, pagkatapos ay tumango na may mapait na ngiti. Military, talagang naiintindihan mo ako ng husto. Kabanata 2617. Ang alternatibong prinsipe. Sa posisyon ni Surui, talagang napakaraming involuntary. Bagamat inaasam niya ang buhay campus, kapag nabigyan na talaga siya ng pagkakataong makabalik sa campus, maaaring mag-alinlangan siya. Kung tutuusin, ngayon ay napakaraming mga responsibilidad na dapat niyang pasanin. Napakaraming bagay na kailangan niyang harapin, napakaraming tao ang nangangailangan ng kanyang pangangalaga, at gusto niyang mag-aral ng tahimik, ganap na imposible. Sa totoo lang, nakakatuwang maglakad-lakad sa campus ng universidad ng ganito. At maramdaman ang kapaligiran dito. Itinaas ni Surui ang kanyang mukha. At least, walang ganoon dito. Napakaraming mga intriga, hindi gaanong mga espada, mga ilaw at mga espada, at hindi ito mawawakasan ng hindi nalalaman. Mangyayari ang nagbabaga ng hindi nalalaman, ito talaga ang pinakamagandang buod ni Surui sa kanyang kasalukuyang buhay. Tumango ang military advisor, at pagkatapos ay kumislap ang isang liwanag sa kanyang malinaw na mga mata. Sa totoo lang, gusto ko ring mag-aral sa campus. Lumaki sa Green Pine Mountains, ang military division, tulad ni Surui, ay hindi pa talaga nakaranas ng buhay paaralan. Tulad ni Surui, nahaharap din ang strategist sa isang sitwasyon ng hindi sinasadyang kontrol, ngunit hindi ito isang malaking problema para sa kanya. Ibabalik kita sa kindergarten para sa karagdagang pag-aaral kapag nalutas na nating lahat ang mga problemang kinakaharap. Nakangiting biro ni Surui. Nang marinig ito ng military advisor, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, at hindi niya napigil ang abutin at hampasin si Surui sa likod. Ang aksyon na ito ay hindi mangyayari sa isang strategist na hindi pa naghahayag ng kanyang mukha sa nakaraan. Ngayon, unti-unting lumalabas mula sa kanyang katawan ang higit na pagmamahal sa kanyang anak. Apollo, kailan ka pa nagkaroon ng ganitong kagandang babae, at hindi na kita ipapakilala? Sa oras na ito, isang pabirong boses ang narinig mula sa likuran. Ibinaling ng sarhento ang kanyang mukha. Ngunit nakita niya ang isang estudyante sa kolehiyo na nakasuot ng dilaw na sweater at asul na maong. Naka-white sneakers siya at may hawak na 2 libro. Medyo magulo ang kanyang dilaw na buhok.
na nagpapakita ng a strong youthful vibe. Siya ay may mukha na parang pamilyar sa dibisyon ng militar, at siya ay sapat na gwapo. Hindi, eksakto, ang kanyang mukha ay magiging pamilyar sa maraming tao sa mundo dahil ang kanyang pangalan at larawan ay madalas na nasa mga pahayagan. Oo, siya ang prinsipe ng Inglaterra, si George Best. Tapaghusga sa damit na ito. Ang prinsipe na ito ay talagang low-key at hindi na maaaring panatilihing low-key. Imposibleng matagpuan ng buong mundo ang dalawang prinsipe sa kabanata na ang mga damit ay nagdaragdag ng hanggang lapang €200. Nang makita ni Best ang tagapayo, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Walang pakundangan siyang tumingin sa figure ng tagapayo gamit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumawa. Apollo, gusto mo talaga. Yung tipong, alam ko, mahilig ka sa malalaking suso. Bahagyang kumunat ang noo ng sarhento. Kung ibang tao ang maglakas loob na tingnan ang sarili ng ganito, matagal na siyang pinalayas. Bakit iba itong si Prince Best sa napapabalitang isa? Nasaan ang gwapo at walang takot na prinsipe na iyon? Hindi naman ito maling tao, diba? Pagamat ganito ang iniisip ng counselor. Alam niyang ang college student na nasa harapan niya ay walang alinlangan na si Prince Best. Bagaman bumalik siya sa paaralan pagkatapos ng 4 na taon ng paglilingkod sa militar. Ang mga taon ay hindi nagpakita ng kanyang mukha. Ilang bakas pa ang natitira dito, mukhang nasa early 20s lang talaga siya, at kasing gwapo niya talaga si Castellan. Ngumiti si Suruy at sinabing, Hongyan, kailangan mong masanay sa paraan ni Best sa pagpupuri sa iba. Tinusubukan niyang purihin ka sa ibang paraan. Hindi niya direktang sinabi ang salitang, tagapayo, upang itago ang Best kay Best, kundi para itago ang sekreto para sa tagapayo. Kung tutuusin, ayaw ni kasamang Bai Hongyan na malaman ng maraming tao na siya ay isang military advisor. Sige. Ang bahagyang kulubot na kilay ng military division ay nakinis, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Best. Mr. Best, matagal na akong naghahanap. Pagkarinig nito, sinabi ni Best. Hongyan, maganda ang pangalan na ito. Alam ko sa hitsura mo, ikaw ang dream lover ni Apollo. Itong figure, thirst, tinatayang nananaginip siya. Bloom tayo. Hindi inaasahan ng strategist na ang maalamat na prinsipe na ito ay isang lalaking nagpapatakbo ng tren na puno ng bibig ang bibig. Ang hitsura ng bulaklak na ito ay ganap na naiiba sa Ramord na tao, na madalas na tumatanggap ng mga parangal para sa mahusay na serbisyo. Si Prince Best ng Britain ang pangarap na manliligaw ng maraming maliliit na babae, ngunit kung nakita ng mga babaeng iyon ang hitsura niya ngayon, madidismaya ba sila? Pinigilan ni Suruy ang kanyang pagtawa. Hongyan, sinabi ko noon na ang Best na ito ay isang tunay na lalaki, naiintindihan mo na ngayon, ano ang tunay na ibig kong sabihin. Naunawaan talaga ng strategist, ngumiti siya ng mahina. Ito pala ang tunay na ugali ng isang lalaki. With a pawn, tumawa si Best kasama niya. Tara, punta tayo sa cafeteria ng school natin para maghapunan. Wala talagang hangin si Best. Pinangunahan niya ang daan at sinabing, sabi ko kailan kayo nagkabati. Bago sumagot si Suruy, sumagot muna ang strategist. Mr. Best, medyo iba ang relasyon namin ni Apollo sa naisip mo. Hindi kami magkakaibigang lalaki at babae. Totoo ang sinabi ng strategist, pero hindi pa rin makapaniwala si Best. Hoy, Miss Hongyan, huwag mo siyang pagtakpan, hindi ko alam kung ano si Apollo. Ano, sa isang magandang babae na tulad mo sa tabi niya, hindi man lang siya nakakanta gabi-gabi. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala ang military advisor sa kanyang narinig. Iniisip pa niya kung nakahanap si Suruy ng peking Best para magpanggap na prinsipe. At saka, dahil bakal siya, seryoso kung iniisip na ang relasyon ni Suruy at ng military division ay isang boyfriend at girlfriend, at hindi ko talaga maipaliwanag. Sige, Hongyan, huwag mo na siyang pansinin, napakasungit niyang bibig. Si Suruy ay walang humpay na sinabi, syempre, hindi man lang niya naisip na magpaliwanag. Ang strategist ay bumagal, at pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Hindi ko inaasahan na si Prince Best ay medyo naiiba sa mga chismis. Tumawa si Suruy. Hindi lang ito naiiba, ito ay isang malaking pagkakaiba. Joker ako. Best laugh, gusto ng mga babae ang sense of humor ko. Narinig ito ng military advisor, at biglang naramdaman na ang walang hiyang ugali ng Best na ito ay katulad ni Suruy.
Napakaganda ng relasyon ng dalawa, parang talagang nakakahihi ka sa kaldero. Nga pala, pumunta ka ba sa London para sa honeymoon mo? Pagdating sa student cafeteria, tanong kaagad ni Best pagkaupo niya. Honeymoon. Nang marinig ito, biglang naging exciting ang ekspresyon ng strategist. Sa sandaling ito, naisip pa niya, itong si Bestmer ay hindi umiinom na maling gamot, hindi ba? Kung hindi, paano niya nasabi ang mga nakakatakot na salita? Ito ba talaga ang perpektong prinsipe sa mata ng publiko? Bakit parang hooligan ang mga tao sa kalye? Parang wala siyang kapalaran. May itim na linya rin si Surui sa kanyang mukha. Pumunta ako sa iyo para sa ibang bagay, hindi mo ba pwedeng dalhin ang bagay na ito sa ating relasyon? Kung ganoon, bakit mo ako pinuntahan para sa isang bagay? Ngumiti si Best. Hulaan ko, dahil ba may crush ka ulit sa isang babae sa Oxford University? Gusto mo tulungan kita? Nakikita ko ang laki mo. Galit na pinandilatan ni Surui si Best, hindi ka ba natatakot na makita ng lahat ng tao rito ang tunay mong imahe? Nakikita ko ito sa sandaling makita ko ito. Kapatid, tinubukan ko ang aking makakaya upang sirain ang aking imahe. Sino ang nakakaalam na kung mas gusto kong sirain ang likas na imaheng ito? Mas magiging malakas ang imaheng ito. Best ibuka ang kanyang mga kamay. Anyway, be serious. Baka sa ilang taon ay magtagumpay ka na bilang hari. Sabi ni Surui. Patawarin mo ako, kung ganoon nga, mas gugustuhin kung bumalik sa Middle East para makipaglaban muli, sabi ni Best. Pero, wala kang pakialam sa posisyong ito, may iba pang tumitingin sa posisyon na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, hindi ka ba natatakot na maaga ng iba ang posisyon mo? Sumulyap si Best kay Surui, kumagat ng hamburger, ngumunguya ito, at buong pusong nagsabi, Apollo, hindi mo na ako kailangang ipahiwatig, alam ko kung ano ang iyong intensyon sa pagkakataong ito. Isa siyang super scholar na napakataas ng IQ. Natural, madali niyang naiintindihan ang mga pananalita ni Surui. Dapat alam mo kung sino ang tinutukoy ko, at may na-encounter akong mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti, kaya ako ang unang lumapit sa iyo. Ang pakikitungo sa matatalinong tao ay mas nakakatipid sa paggawa. Bago pa man pangalanan ni Surui ang kanyang pangalan, naiintindihan na ni Best kung sino ang tinutukoy niya. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay kusa at malinaw naman. Maaari mo ring pag-usapan ito, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang malutas ito, patuloy ni Best sa pagkain ng hamburger. Siguro, ang lobo, na palaging banayad, sa wakas ay nagpakita ng kanyang mga pangil. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, halos mamatay sina Victoria at Hongyan sa Diver Lanxi Island. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang buong katawan ni Surui ay biglang nanlamig. Oo, dahil kina George Hill at Alasilan, parehong nasa panganib ang Victoria at ang military division. Kung hindi sila naghiganti, tiyak na hindi ito ang ginawa ni Surui. Naramdaman ang pagbabago sa momentum ni Surui, inalis din ni Best ang kanyang mapangutsyang tingin, at sinabing may seryosong tono. Nararamdaman kong bumalik ka na. Inalis ni Surui ang nakamamatay na aura sa kanyang mga mata at sinabing, walang sino man ang maaaring humipo sa mga taong pinapahalagahan ko. Matapos marinig ito, tinulyapan ng opisyal ng militar si Surui, ang kanyang katawan ay hindi makita at bahagyang gumalaw. Matapos ang isang pagkabigla, isang mainit na agos ang dahan-dahang damaloy sa kanyang puso. Lumalabas na sa pagkakataong ito ay dumating si Surui sa England, hindi lang para kay Victoria, kundi para ipaghiganti rin ang dibisyon ng militar. Nang marinig ito ni Surui, paanong hindi mainit ang puso ng strategist? Bilang resulta, ang kanyang tingin kay Surui ay naging hindi malay. Ito ay isang uri ng lamang na para lamang sa mga babae. Nang mapansin ang mga mata ng tagapayo ng militar, umubo si Best ng 2 beses. Hoy, sabi ko sa inyong dalawa, hindi ba ninyo maipapakita ang inyong pagmamahal sa harap ko, isang aso? Kabanata 2618. Ang bad boys ng royal family. Ipakita ang iyong pagmamahal. Nang marinig ng strategist ang sinabi ni Best, alam niyang hindi na ipapaliwanag ang relasyon nila ni Surui. Sa palengke, napakatangkad ng imahe ng His Royal Highness.
Pero ang tunay na imahe ay sobrang down-to-earth, hindi talaga alam ng strategist kung anong klaseng salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Makakain ako ng hapunan kasama si George Hill bukas ng gabi. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumingin kay Best na kumakain pa rin ng hamburger. Mayroon ka bang anumang mungkahi para sa pagkain na ito? Perpekto ang imahe ni George Hill sa publiko. Halos lahat ay mapupuno ng papuri matapos siyang banggitin. Tinatawag pa nga siya ng ilan na, ang tunay na prinsipe, ngunit, sa pananaw ni Best, ang pagtatanghal na ito ng kabilang partido ay tila masyadong sinadya. Si Best ay mukhang mapang-uyam sa ibabaw, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ito ang UK, at ito ang kabisera ng London. Sinabi ni Best, hindi magiging galit si George Hill. Hindi, umiling si Surui. Hindi mo magagamit ang sentido komon para ipahiwatig ang taong ito. Maraming tao ang ganito. Sa ibabaw, siya ay mukhang napaka-perpekto, ngunit ang kabilang panig niya ay nakakatakot. Malinaw, naramdaman ni Surui na si George Hill ay ganoong tao. Kapatid siya ni Victoria. Pero handa siyang patayin ang sarili niyang kapatid. Kung hindi galit ang ganyang tao. Sino ang matatawag na baliw? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, dahil siya nagsimula na ito, kung gayon hindi ito titigil, magpapatuloy lamang. Hanggat ang ebidensya ay natagpuan. Kung gayon hindi ito magiging napakahirap na harapin siya. Best was talking. And already had the hamburger was cleaned up. Pinunasan ng bibig at sinabing si George Hill ay isang matinong tao, kung hindi to the point of last resort, hindi niya sana inatake si Victoria, siya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Victoria para sa kanya, kaya, ang dahilan sa likod nito you can dig deeper. Gaya ng inaasahan ng super schoolmaster na si Best, halos sabay-sabay niyang natagpuan ang ugat ng insidenteng ito. Oo. Maaaring mabuhay ng mapayapa si George Hill kasama si Victoria. Kahit na gusto niyang bawiin ang lahat ng kontrol ng Royal Military Industrial Group. Maaari siyang kumuha ng iba pang pamamaraan. Bakit ito napakarahas, hanggang sa punto ng buhay? Oo. Kahit papaano sa pananaw ni Surui. Hindi na kailangang gawin ito ni George Hill. Ngunit dahil nagawa na niya ang hakbang na ito, maipapakita lamang nito na ang taong ito ay umabot na sa punto kung saan kailangan niyang gawin ang hakbang na ito. Kaya, batay sa pahayag na ito, masasabing may mga problema sa iyong naunang hinuha. Nakangiting sabi ni Surui. Dahil dumating na siya sa puntong kailangan niyang gawin ang nakakabaliw na hakbang na ito, pakialam kung London ba ito o New York. Kaya lang parang may bahid ng lamig ang ngiti ni Surui. Kung ito ang kaso, si Victoria ay maaaring nasa panganib ngayon, tama ba? Pinanangkitin ni Best si Surui. Kung gayon, bakit hindi mo siya bilasan at protektahan siya? Pumunta siya sa kanyang mga magulang. At malapit na niyang makita ang iyong ina. Sa tingin ko, gaano man katapang si George Hill, hindi siya maglalakas loob na gawin ito sa Buckingham Palace, England. Buckingham Palace, ang galing mo. Pinakamahusay na narinig ito, at hindi ko maiwasang bigyan ng thumbs up si Surui. Hindi ako umabot sa punto. Pero dumating ka para tulungan ako sa mga ideya kung paano haharapin si George Hill. Sinabi ni Surui. Hindi ako inaatake ng mga tao, hindi ako inaatake ng mga tao, kung inaatake ako ng mga tao, papatayin ko siya. Ang bastos naman, sabi ni Best. Naglabas siya ng isang kahan ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Kumuha ng isang sigarilyo at inilagay ito sa kanyang bibig, ngunit nang maisip niya na ito ay isang pampublikong lugar, siya ay bumantong hininga, itinago ang sigarilyo, at sinabi. Talagang hindi komportable. Panipi. Nang makita ni Best na gustong manigarilyo ngunit hindi naglakas loob na manigarilyo, hindi napigilan ng strategist na matawa. Sino ang nagpapanganak sa iyo upang maging isang prinsipe? Ilang tao pa rin ang naiinggit. Galit na sinabi ni Surui. Kailangan mo pa ring bigyang pansin ang iyong pampublikong imahe, at huminto sa paninigarilyo sa hinaharap. Wala ring magawa si Best. Tinatimad akong bigyang pansin ang mga away na iyon. Tulad ng sinabi mo. Hindi ako sinasaktan ng mga tao. Hindi ako nananakit ng sinuman. Sa katunayan, huwag tumingin sa Britain bilang isang tinatawag na constitutional monarchy, ngunit sa katunayan ang maharlikang pamilya ay matagal ng palamuti, at wala itong praktikal na kahalagahan. Ang taong ito ay talagang tuwid.
Siya ay nagsasalita ng walang ingat. At siya ay walang pag-aalinlangan. Kahit na ang British royal family ay wala ng aktwal na kapangyarihan. Isa pa rin itong espiritual na simbolo kung tutuusin. Hindi ko alam kung gaano karaming tao willing pa rin pumunta sa royal family. Halimbawa, si George Hill, na may ilang maharlikang dugo, ay patuloy na nagsusumikap sa direksyong ito. Kailangan mong mag-ingat kapag nagsasalita ka, iyong arsenic frost, the other's honey, mga bagay na hindi mo gusto, maraming tao ang sumugod dito, mahinang sabi ni Surui. This matter, ang gulo dito. Tinabi ni Best. Wala akong kahit katiting na interes sa pagiging isang prinsipe o isang hari, ngunit ngayon ay tila nakaharang ako sa daan ng ilang tao nang hindi namamalayan. Tumango si Surui at tumawa. Naiintindihan mo lang. Pihira niyang makita si Best na nagpapakita ng iritableng hitsura, ngunit ang makita siya sa ganoong inis na kalagayan ay nakadarama ng labis na kaligayahan kay Surui. Sa totoo lang, hindi namin alam kung bakit napilitan si George Hill sa puntong ito, kaya mahirap talagang sabihin kung may gagawin pa ba siya sa iyo sa susunod. Kahit na may gawin siya sa akin. Hindi niya iisipin na maging crown prince. Kumunot ang noo ni Best, halatang hindi niya gusto ang ganitong klaseng intriga, the rules of the royal family cannot be changed. Hindi na mababago. Natawa si Surui ng sarkastikong. Ano ang hindi mababago? Kung ang iyong maharlikang pamilya ay napipilitin hanggang sa punto ng pagkahapo. Kung gayon imposibleng hindi makompromiso, tulad ng tinatawag na ito ay kapareho ng monarkiya ng konstitusyon. Nang marinig ni Surui na binanggit muli ang constitutional monarchy, hindi talaga alam ni Best kung ano ang sasabihin, napaisip siya sandali. O, magkita tayo bukas ng gabi. Kilalanin natin si George Hill. Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya, ngunit hindi ka angkop na magpakita kasama ako. Tinabi ni Surui. Kung tutuusin, ikaw ang nakatatandang kapatid ng kanyang angkan o ang maharlikang pamilya. Ang prinsipe, tiyak na magiging maikli siya sa harap mo at maraming mga paang hindi malantad. Okay, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pinakamahusay na mobile phone ng Yang Yang. Makikipag-ugnayan ka sa akin pagkatapos, at pagkatapos ay magpapakita ako muli. After a pause, parang may naisip si Best sa nakaraan, at hindi niya napigil ang sabihin. Nga pala, huwag mo akong ibigay sa iyo. Panasan mo ang puwet mo. Tumawa si Surui. Tawakas nahanap mo na ang pinakabuod ng usapin. Pupunta ako, lumapit ka sa akin, hindi ka mapakali, tama. Galit na sinabi ni Best. Ibig mo bang hayaan akong panasan ang iyong puwitan? Tumango si Surui na may seryosong tingin. Natawa din ang strategist. Ito pala ay may ideyang ito si Surui. Hindi siya pumunta rito para humingi ng tulong kay Best. Ni para tanungin ang totoong opinyon ni Best tungkol kay George Hill. Ang dahilan kung bakit lumitaw si Surui sa campus ng Oxford University ay para lamang sa dalawang mga bagay. Ang isa ay upang paalalahanan si Best na mag-ingat sa George Hill, ang ikalawang kabanata ay hayaan ang maharlikang prinsipe na ito na panasan ang kanyang puwet. Pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera ng London. At bagaman ang maharlikang pamilya ay tila wala siyang gaanong kapangyarihan. Ngunit mayroon pa rin siyang maraming kapangyarihan upang magsalita. Kung magdulot ng anumang problema ang Surui sa London, tiyak na tutulong si Best. Matapos mapagtanto ang tunay na layunin ni Surui, Best will his expression agad na naging masama. Ito ba ang dahilan kung bakit mo niloko ang iyong kapatid? Kailangan magtulungan ang magkapatid, paano ito matatawag na hukay? Nakangiting sinabi ni Surui. Tamad na akong mag-alala, gayunpaman, kung hindi ka pupunta para tumulong, sasama ako sa iyong mga kasama para i-spray ka hanggang sa mamatay. Bukod sa paghukay ng mga butas, ano pa ang gagawin mo? Best patted his forehead helplessly. Kalimutan mo na, hayaan na natin ang bagay na ito. Hindi ko masabi kung ano ang susunod na gagawin. Hindi pa ako nagrereklamo sa'yo. Kapag may dating kaibigan, niyaya mo akong kumain sa cafeteria ng estudyante mo. Masyado bang made mo? Tinabi ni Surui na may hitsura ng paghamak. Oo. Ang bago kong buhay ay talagang nakakainip. Paano kung pumunta tayo sa isang nightclub para magsaya? Sa sandaling pag-usapan ni Best ang paksang ito, ang kanyang mga mata na orihinal na walang interes ay agad na naglabas ng liwanag. Sa tingin ko ang panukalang ito ay napaka-maaasahan, ano sa palagay mo?
Natigilan ang strategist. Noong una ay inakala na ang pagganap ni Prince Best ay down-to-earth na. Ngunit ang kanyang mga salita ay palaging makakapag-refresh ng kanyang imahinasyon sa mas malalim na paraan. Ang lalaking ito ay isang prinsipe, isa lang siyang masamang bata ng maharlikang pamilya. Kapag binanggit mo ang pagpunta sa isang nightclub, nasasabik ka ng ganito. Ito ba ang pinakamasungit na prinsipe sa kasaysayan? Hindi tinanggihan ni Tsurugi ang mungkahi ni Prince Best. Okay, pumunta tayo sa Queen's Bar, paano? Okay, pinakagusto ko ang atmosphere doon. Best he clenched his fists. Araw-araw akong nagbabasa, halos boring na, kailangan kong humanap ng pagkakataon na mailabas ang naipon na male hormone. Huwag masyadong maglaro, mag-ingat sa pagkakasakit, nakangiting sabi ni Tsurugi. Dalhin mo ang maganda mong girlfriend, at may kasama rin akong babae. Let's have a great time together. Hindi nakapagpigil si Best. Pag-alis mula sa Oxford University, may bakas pa rin ang hindi paniniwala sa mga mata ng military advisor. Sa katunayan, ang pagganap ngayon ni Best ay lampas sa kanyang inaasahan, at ito ay halos nakakapagod sa kanyang imahinasyon. Paano na? Nagulat ka ba? Tiningnan ni Tsurugi ang ekspresyon ng military division at alam kung ano ang iniisip niya. Kaya, sabi ko dati, ito ay isang tunay na tao. Siya alam mo kung ano ang gusto mo. At alam mo kung ano ang ayaw mo. Dahil hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Magtago ka na lang sa maliit na gusali at maging isang nagkakaisang tao na nag-aalaga sa kanyang taglamig, tag-araw at tagsibol at taglagas. Ang Queen's Bar ba na pupuntahan mo sa gabi? Ang lugar na partikular mong pinili. Ang dibisyon ng militar ay masigasig na maunawaan ang pangunahing punto ng usapin, may kinalaman ba ang bar na ito sa George Hill? Kabanata 2619. Masalimuot. Sa Europa at Amerika, ang kultura ng nightclub ay napakaunlad. Ang mga kabataang lalaki at babae ay palaging pupunta sa mga nightclub upang ilabas ang hilig na nakaimbak sa kanilang mga katawan. Sa China, na bahagyang konserbatibo, ang aspetong ito ay iba ang hitsura nito. Tila ang pagpunta sa isang nightclub ay isang mahirap na bagay na pag-usapan sa harap ng mga matatanda. Alam ng strategist na pumunta si Tsurugi sa London para tulungan si Victoria na maghiganti kay George Hill. Kaya kahit anong gawin niya ay hindi walang layunin, tulad ng pag-imbite kay Best sa isang nightclub ngayong gabi, hindi rin ito walang layunin. Sa makatuwid, lubos na naramdaman ng strategist na ang Queen's Bar na ito at George Hill ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na relasyon. Kaugnay nito, si Tsurugi ay nakagawa ng maraming takdang aralin. Gayunpaman, kung mas ganito ang kaso, mas panatag ang pakiramdam ng strategist. Pagkatapos ng lahat, maaaring pretuhin ni Tsurugi ang mga taong pinapahalagahan niya ng ganito na magpapidama sa kanya ng matinding seguridad. Sa makatuwid, sa puso ng dibisyon ng militar, mayroon ding dampi ng damdaming dumadaloy. Ang pakiramdam ng seguridad ay hindi isang kailangang-kailangan na bagay para sa isang guro ng militar. Ngunit siya ay isang babae pagkatapos ng lahat, at kapag siya ay pagod, siya ay palaging nangangailangan ng isang balikat na maaari niyang maaasahan. At sa puntong ito, si Tsurugi ang pinakaangkop na tao. To be precise, ang Queen's Bar ay hindi direktang nauugnay kay George Hill, kundi sa Alasealand. Nakangiting sabi ni Tsurugi. Noon pa man sa De France. Hiniling niya kay Birhoff na magpadala ng mga tao upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa 2 taong ito, at susuriin na niya sila. Gayunpaman, kahit na ang Super Intelligence Network ni Birhoff ay nabigo na malaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit pinilit si George Hill na salakayin si Victoria. Para dito, si Tsurugi mismo ay kailangan malalaman mo kung titingnan mong mabuti. Alasealand, ang lalaking ito ay may mahalagang papel sa pagpatay kay Victoria. Sabi ng strategist. Si Alasealand ang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Victoria. Siya at ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay magkasamang naglaro mula pagkabata. Kahit tawagin silang childhood sweethearts. Hindi naman ito exaggeration. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon sa paghusga mula dito, malamang na ang Alasealand na ito ay nakatayo na sa parehong harapan bilang George Hill laban sa Victoria. Mahina, si Victoria ay nagtitiwala pa rin sa kanila ng labis, gayunpaman, ang gayong pagtitiwala, ngunit ito ay nakatadhana na walang anumang mga resulta. Sir, huwag mo nang uulitin iyon. Alam mo,
Sa pagkakataong ito, hindi lang si Victoria ang kanilang pakikitungo, kundi ikaw din. Sabi ni Surui, nang sabihin niya ang pangungusap na ito, isang malakas na malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Oo. Sa oras na iyon, ang opisyal ng militar ay biglang nagkasakit ng malubha. At ang buong tao ay nawala ang sakit. Sa kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ang mga nasasakupan ni Alesilan ay halos kitilin ang buhay ng dibisyon ng militar. Kung talagang magtagumpay ang mga mersenaryong ito, ang mga kahihinatnan ay sadyang nakapipinsala. Si Surui ay halos mawala ang kanyang military advisor at si Victoria ng sabay. Sa tuwing naiisip niya ito, parang namamanhid ang anit niya. Sa kasong ito, nakatadhana na ang Surui ay hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakasundo sa George Hill na ito. Malamang. Hanggat nalaman ang huling katotohanan, papatayin ni Surui ang mapagpanggap na lalaking ito. Tuwing imposible para sa kanya na mabaligtad ng maraming buhay. Naiintindihan ko. Nang marinig ng strategist ang mga salita ni Surui, nagkaroon ng mainit na agos sa kanyang puso, at may banayad na tingin sa kanyang magagandang mata. Gayunpaman, maaaring gusto nilang alisin ang mga ito sa oras na iyon. Ako, pagkatapos ay inilabas ang lahat ng aking lakas upang harapin si Victoria, sabi ng strategist. Mababaw lang, pero hindi namin alam kung ano ang totoo. Sinabi ni Surui. Paano kung ang nasasakupan nitong si Alaran ay nagbabalak na paalisan ka rin? Nang marinig ang pangungusap na ito, ang magiliw na tingin sa mga mata ng strategist ay unti-unting nawala, napalitan ng mabagal na paglabas ng lamig. Kung ganito ang kaso, magbabago ang usapin ng George Hill. Mas komplikado. Ang strategist ay isa ring dalubhasa sa pagtingin sa kakanyahan sa pamamagitan ng mga kababalaghan. At alam din niya na kung si George Hill ay naglalayon sa kanya at kay Victoria mula pa sa simula. Walang alinlangan na ito ay nakatutok sa templo ng araw. Ibang-iba ito sa simpleng motibo ng pagpatay kay Victoria. Kung ito ang kaso, kakailanganing muling suriin ni Surui ang motibo ni George Hill sa ibang direksyon. Kumunat ang noo ng strategist at nag-isip sandali. Maaaring may kaugnayan ito kay Marshall o kamatayan. Pansamantalang pinalis siya ng panig ni Marshall. Sinabi ni Surui, sa Renaissance, tinanong ko si Marshall, hindi niya inamin na kilala niya si George Hill o Alesiland. Gayunpaman, alam ni George Hill na magkakaroon ng kudeta sa Kling. Kaya nangangahulugan ito na kahit na hindi niya kilala si Marshall, mayroon pa rin siyang relasyon sa pamilya ng kabilang partido. Bukod dito, naglunsad si Klimt ng isang kudeta. Ang mga armas na binili sa malalaking dami ng kudeta ay karaniwang nagmumula sa Royal Military Industrial Group ng United Kingdom. Tumango si Surui. Sa katunayan, ngunit noong si Klimt ay bumili ng mga armas, maaaring naipasa niya ang kanyang galit kay George Hill, kaya magkakaroon ng maraming insentibo para sa bagay na ito. Direksyon, mas mahirap din para sa atin na husgahan kung ano ang katotohanan. Tumango ang strategist pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. Sa totoo lang, kung sinunod mo ang paraan ng paggawa mo noon, natatakot ako na diretso mong pinatay si George Hill o ang bahay ni Alesiland, pinatay sila, at ngayon ay umiikot sila sa ganoong paraan. Isang malaking bilog. Para lang gawin ang kabilang partido na hindi makontrol. At pagkatapos ay hayaan silang ipakita ang kanilang mga paa, para sundan ang mga bakas na ito upang mahanap ang kanilang utak sa likod ng mga eksena, tama ba? Tumango si Surui at nakangiting sinabi, sana mahanap na natin sa wakas ang ninanais na resulta. Matalim na tingin ng strategist kay Surui. Sa totoo lang, hindi mas mababa ang IQ mo kaysa sa akin. Kung patuloy kang magiging matalino, maaaring matanggal sa trabaho ang staff officer ko. Nang marinig ni Surui ang mga salitang ito, agad niyang hinawakan ang kamay ng tagapayo at sinabing, hindi pwede, hindi ka staff officer, palagi kang magiging tagapayo ko. Sa pakikipagkamay man o sa mga salitang sinabi niya, lumabas si Surui sa instinct. Kung malabo man o hindi ang mga salitang ito, hindi ko na inisip ang mga ito. May bahagyang pamumula sa magandang mukha ng commander. Kung sasabihin mo iyan, talagang mas madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan ng iba. What is there to misunderstand? We two pure comrades in arms relationship can be misunderstood as they like, and ignore this gossip guys. Maingat na sabi ni Surui. Gayunpaman, kahit na sinabi niya ito, ang tagapayo ng militar ay kumawala pa rin sa kanyang kamay.
Pagkatapos ng lahat, wala siyang anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa opposite sex sa mga nakaraang taon. Hindi siya sanay. Siyempre, hindi siya sanay, pero hindi siya naiinis. Maghintay hanggang alas 10 ng gabi, at sa wakas ay magbubukas na ang Queen's Bar. Narito ito ang pinakasikat na bar sa London. At ito ay napakapopular. Sa pagtingin sa malaking gintong signboard sa harap ng bar, at ang salitang, Reina, ay nakasulat dito, sinabi ng tagapayo ng militar, ito ay talagang isang malaking bagay. Ngumiti si Surui. Kahit sa London, ang paggawa ng maraming bagay ay nangangailangan ng mga relasyon. Kung ang backstage ay hindi sapat na mahirap, paano magiging posible na magkaroon ng ganoong kalaking bar? Pagkatapos ay pumasok ka at tingnan mo, sabi ng strategist. Nagpalit na siya ng dress, simpleng jeans at loose knitted sweater, naka-ponytail ang mahaba niyang buhok, medyo hindi kabayanihan, pero mas binata. At ang ganitong uri ng pakiramdam ng kabataan ay halos hindi kailanman lumitaw sa dibisyon ng militar. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nagsimula lamang na lumitaw sa dibisyon ng militar pagkatapos natanggalin ang maskara. Tara, pasok na rin tayo. Iniunat ni Surui ang isang braso, at tiningnan ito ng military advisor, halatang naiintindihan niya ang kahulugan, ngunit halatang nag-aalangan siya. Guro, napakahirap bang hawakan ang aking braso? Sinabi ni Surui na may mapait na ngiti. Kailangan mong tandaan, ikaw ay isang babae, ikaw ay isang babae. Alam din ng strategist na pinakamahusay na kumilos bilang mag-asawa kasama si Surui kung hindi sila nakakaakit ng pansin sa oras na ito. Gayunpaman, hindi ito problema para sa mga strategist na hindi sanay na magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran na kasarian. Napakadaling bagay. Para sa misyon ng lahat, hindi ko sinasamantala ang pagkakataon na kainin ang tofu mo. Ang mga mata ni Surui ay puno ng paghihikayat, halika, Xiaobai. Ang Xiaobai ay dating pseudonym ng military division sa Nautilus. Nang marinig ito ni Surui, tila naalala ng dibisyon ng militar ang nakaraan, at ang kanyang buong katawan ay gumaan na hindi kailanman, at iniunat niya ang kanyang braso at dumaan sa braso ni Surui. Gayunpaman, nang magkadikit ang mga balat ng mga bisig ng magkabilang panig, malinaw na naramdaman ni Surui ang tensyon ng katawan ng military division. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang masyadong kabahan, wala lang, kung makakahanap ka ng boyfriend in the future, baka mas exciting ang eksenang mararanasan mo. Oo, kumpara sa mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae, ano ang simpleng paghawak sa mga braso? Namula ang magandang mukha ng military advisor. Ay pero huwag kang maghahanap ng boyfriend. Ngumiti si Surui at kumurap. Kung gayon, gaano ka kawalang laman, kalungkutan at lamig sa mahabang gabi sa hinaharap. Ang strategist ay halatang mas mababa sa Surui sa mga tuntunin ng pagmamaneho. Sa harap ng mga ganitong salita, hindi alam ng strategist kung paano sisigot. Pagkapasok ko sa bar. Ang nakakabinging dumating ang musika, humingi si Surui ng maliit na round table sa tabi ng runway, at hindi humingi ng booth, ito pa rin ang ugali ni Best. Kunin mo, hindi na ako makabangon. Ang strategist ay halatang bihirang pumunta sa bar. Mukhang medyo hindi siya sanay sa ganoong kalakas na musika. Tulad ng karamihan sa mga Chinese. Para sa kultura ng Western nightclub, strategist na hindi ko ito masyadong naiintindihan sa lahat ng oras. Tumingin siya sa paraan ng pagsasayaw ng mga demonyo, hindi niya maramdaman ang kasiyahan. Inom ka na lang ng alak, sabi ni Surui, nagbuhos ng isang baso ng whiskey para sa opisyal ng militar. Ang pag-inom ay makakaapekto sa aking paghuhusga, tinabi ng sarhento. Mayroon pa kaming mga gawain. Dahil masyadong malakas ang tunog dito, ang mga salita ng military division ay ibinulong sa tainga ni Surui. Sa di kalayuan, tila naghahalikan ang dalawang matalik na magkasintahan. Kabanata 2620. Nakakasilaw. Alam ng sino mang nakapunta sa isang nightclub na sa maingay na kapaligiran na iyon. Napakahirap makipag-usap, kahit na magsalita ka sa iyong tenga, kailangan mong isigaw ito ng malakas. Halos hindi marinig. Sa una, hindi inisip ng strategist kung gaano kalapit ang kanyang mga aksyon sa mata ng iba. Nang sumisigaw siya, aksidenteng dumampi ang labi niya sa tenga ni Surui dahil sobrang lapit niya. Sa pagkakataong ito, tila napaso siya, at pagkatapos ay bahagyang nahiwalay siya kay Surui.
Sa totoo lang, kung maaari kang magsuot ng maskara, ang karakter ng strategist ay hindi magbabago sa antas na ito. Hindi ito namalayan ni Tsurugi. Uminom siya ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang mukha sa kanyang tainga at sinabing, okay lang na magpahinga paminsan-minsan, at kaunti pa. Uminom ng kaunting alak at maranasan ang ibang buhay, na maaaring makatulong sa iyong makapasok sa estado ng mas madali. Ang hininga ni Tsurugi ay tumama sa earlobe ng military division, na nagparamdam sa huli na makati, malinaw na kristal ang kanyang mga earlobe ay naging pula sa isang iglap. Okay. Iinom ako, sabi ng strategist. Sa katunayan, naiintindihan din niya ang ibig sabihin ng Tsurugi. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ka uminom ng ilang alak sa isang mainit na bar, ito ay magiging masyadong abnormal. Hindi alam ng strategist kung may without alisilance eyeliner, hindi maganda kung ang atensyon ng kabilang partido dahil hindi siya umiinom. Dahil sa dati niyang katayuan ay bihirang uminom ang sarhento ng militar. Kaya humigop siya sa oras na ito. Yung whiskey. Hindi ko alam kung mainit o mabilis ang epekto ng alkohol. Ang kanyang magandang mukha ay medyo namumula kaysa sa dati, at siya ay mukhang napakakaaya-aya. Hindi nagmamadali si Tsurugi na tuklasin ito. Ang sekreto ng bar. Tiningnan niya ang magandang hitsura ng commander at ang aura ng kabataan na bihirang lumitaw sa kanya, tumibok ang puso ni Tsurugi, itinaas niya ang kanyang baso at sinabi sa commander. Ciao bye? Let's do one. Sa pagkakataong ito, hindi tinawag ni Tsurugi ang estratehiya o hongyan, ngunit bumalik sa pamagat ng 20 na tunay na kabanata. Maliit na puti. Sige. Tila medyo nanigas ang katawan ng military division. Sa pagtingin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng naranasan niya sa paglipas ng mga taon, ang lahat ng totoong buhay. Ito ang kanyang kabataan, at ito rin ang kanyang kabataan ay tungkol sa pagpili ng buhay. Nakapili na sila. At wala silang pinagsisisihan. Napakaraming ups and downs ang naranasan ng magkasama. At lahat sila ay nagsama-sama, hindi banggitin kung ano ang emosyonal na katangian sa pagitan nila, kahit anong uri ng pakiramdam, walang makakasira nito mula sa labas. Karagdagan pa, sa mundong ito, may purong pagkakaibigan man sa pagitan ng mga lalaki at babae, ito ay isang panukala na hindi makakahanap ng tamang sagot. Itinaas ng sarhento ang kanyang ulo. Umiinom ng isang baso ng whiskey hanggang sa dulo. Sa pagtingin sa puting nyebe na leeg, naramdaman ni Tsurugi na tila mainit ang kanyang mukha, at nag-toast din siya. Marahil ito ay dahil talagang may epekto ang alak. O marahil dahil ang kapangyarihang nabuo ng mga alaala ay napakalakas. Sa nakakabinging musika. Biglang naramdaman ng opisyal ng militar na siya ay nasa estado, at bigla siyang lumapit sa tainga ni Su In-rui, sumigaw siya, mabuhay ang pagkakaibigan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagganap para sa strategist. Hindi napigilan ni Tsurugi na matawa. At pagkatapos ay kinuha din niya ang kamay ng strategist at itinaas ang kanyang kilay. Pinubuhat sila, sumisigaw, mabuhay ang pagkakaibigan. Namumula ang mga ilaw sa kanilang mga mukha, at nagkatinginan ang lalaki at ang babae, parehong nakikita ang kanilang mga sarili na naaninag sa mata ng isa't isa. Napakatalim ng imahe. Kabataan, ang ganda. Okay, ito na lang inumin natin, kasi may mission pa talaga tayo, sabi ni Tsurugi. Gamit ang baso ng alak na ito upang ipadama sa dibisyon ng militar ang kapaligiran ng bar. Ito ay talagang sapat na. Kung ang Tsurugi at ang dibisyon ng militar. Dalawang tao na may malakas na pagpipigil sa sarili, ay bumitaw sa pag-inom, natatakot ako na ito ay talagang isang mas mahirap na bagay. Tumango ang sarhento. Ngunit nang muli niyang tingnan ang whiskey sa mesa. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata ng likas. Ang pakiramdam ng pagiging bahagyang lasing ay talagang napakasarap. Tila makakatikim din siya paminsan-minsan sa hinaharap, isang beses. Sa sandaling ito, tumingin si Tsurugi sa pintuan ng bar, at nakita si Best na may bigot na naglalakad papasok habang nakaakbay sa baywang ng 2 dilag. Tumenyas siya, at naglakad si Best dito. Umigop ng juice ang sarhento, ngunit nang makita ang hitsura ni Best ay halos tumalsik ang kata sa kanyang bibig. Ang British na prinsipe na ito, na itinuturing ng maraming tao bilang kanilang pangarap na manliligaw, ay talagang sapat na upang palayain ang kanyang sarili. Upang makapunta sa isang nightclub.
Kailangan kong magbihis ng nakabalat kayo. Nagsusuot ako ng maong na may metal rivets. Napakakintab nito. Napaka-natural ng bigot. Gawin ito sa ganitong paraan, madali itong gawin. Kahit na, pinago niya ang kanyang hairstyle. Sa oras na ito, ang kanyang buhok na medyo magulo pa ay lahat ng masunuri na sinuklay pabalik sa likod ng kanyang ulo. Kitang-kita ang ningning, at maaaring gamitin ang ningning bilang salamin. Gayunpaman, ang kasuotan na ito, na sinamahan ng slouchy walking posture na espesyal na disguise niya, ay talagang iba sa gwapong lalaki na mukhang scholar sa araw. Dahil sa malaking agwat sa pagitan ng ugali, kahit isang kung titingnang mabuti, mahirap makita ang pagkakatulad. Anong tusong tao? Komento ng sarhento. Ang dalawang babaeng kasama ni Best ay naka-denim na hot pants at vests, lahat sila ay hot, at sa unang tingin, sila ang tipo ng mga babae na madalas mag-gym. Pinilit ni Surui ang kanyang dila, at pagkatapos ay sinabi sa tagapayo. Tingnan mo, ang prinsipe ng Britanya ay napakasigla. Matapos pakinggan ang biro ni Surui, medyo nag-init ang magandang mukha ng tagapayo. Tunay nga, ibang-iba si Best sa naisip niya. Hindi lang siya, natatakot ako na magugulat ang buong mundo kapag nakita nila si Best in disguise. Gayunpaman, ito ang tunay na pinakamahusay. Kung palagi niyang pinapanatili ang nakalaan at marangal sa ilalim ng pansin sa mga karaniwang araw. Ito ay masyadong pagod, at ang ganitong uri ng tao ay magiging kaayla hilakbot. Sa kasamaang palad, si George Hill ay maaaring ganong uri ng tao, at siya ay labis na nahuhumaling sa pagiging nasa spotlight. Pumubulong si Surui sa military advisor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Best mula sa likuran, iniunat ang kanyang kamay, at direktang itinulak sa likod ng ulo ni Surui. Bilang resulta, si Surui, na nagsasalita laban sa tainga ng tagapayo ng militar, ay hindi napigil ang bumangga sa profile ng opisyal ng militar. Upang maging tumpak, ang dulo ng kanyang ilong at labi ay malapit na nakikipag-ugnayan sa profile ng military advisor. Dahil dito, ang strategist, na palaging walang pagbabago sa kanyang mukha kapag bumagsak ang Mount Tai sa kanyang harapan, ay nanginginig na parang electric shock. Siya ay hindi kailanman nahalikan sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa pagkakataong ito ang una sa uri nito. Medyo napahiya din si Surui. Nilinggan niya ang mukha at galit na pinandilatan si Best, at sinabing, ano ba? Umupo si Best. Dalawang beauties napaka-masunuri na nakaupo sa kanyang dalawang hita. Natural na nakapulupot ang mga kamay ni Best sa bewang nila, mukhang bukas na bukas, pero sa bar na ito, pangkaraniwan lang ang practice ni Best. Kayong mga inchik ay palaging masyadong konserbatibo. Gumagawa ako ng mga pagkakataon para sa iyo. Kinusat ni Best ang kanyang mga mata na may gloating na ekspresyon. Ngunit pagkatapos sabihin ito, talagang hinalikan nila ang bawat isa sa dalawang dilag sa kaliwat kanan. Namula ang magandang mukha ng trooper. At hindi niya alam kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Nang makabunggo si Surui sa kanya ngayon, malinaw niyang naramdaman ang pagdampi ng labi ni Surui sa gilid ng kanyang mukha. Ang sandali ng pakikipag-ugnayan ay naging dahilan upang medyo hindi kumalma ang puso ng dibisyon ng militar. Mataas ang IQ ni kasamang Xiaobei kapag nakikitungo sa mga bagay. Palagi niyang nasusuri ang maraming bagay. Gayunpaman, ang kahinahunan na ito ay palaging nakatutok sa iba. Pagdating sa sarili, hindi na siya mapakali. Ano ang pakiramdam na ito? Nagre-ram din ba ang USA? Nang maisip ng military advisor ang apat na salitang ito, likas siyang natakot. Hindi niya akalain na makikita sa katawan niya ang apat na salitang ito. Hindi dapat, at hindi rin dapat. Kaya, tahimik siyang humigop ng alak. Ang hitsura ng military division na pilit na tinatakpan ang kanyang emosyon ay nakita ni Best na nakaupo sa tapat ng mesa. Tumawa siya ng malakas. Pagkatapos ay sumando sa harap ni Surui at sumigaw sa boses na naririnig ng military division. Sinabi, Apollo, ikaw na babae, buksan mo lang ang silid ngayong gabi, kapatid, ginagarantiyahan kong magtatagumpay ka. Natatakot ako na hindi talaga ito gagana. Matapos tanggalin ang maskara, ang kanyang estado ng pagiging nag-iisa kay Surui ay nagsimulang magbago ng malaki, bagamat ang dibisyon ng militar ay mabilis na nag-aayos. Talagang veterano ng night show si Best. Matapos uminom ng 2 baso ng alak, hinailan niya ang 2 dilag sa stage para magsayaw ng ligaw. I have to say, nakakahawa talaga ang atmosphere dito.
At least ganito na ang military division ngayon. Hindi niya talaga gusto ang maingay na atmosphere dito, pero hindi niya maiwasang makinig sa tunog dito. Talunin ang matalo. Magsayaw din tayo, di ba? Tinabi ni Surui sa tainga ng tagapayo ng militar. Ang anumang bagay ay magiging natural pagkatapos ng ilang higit pang mga karanasan. Tulad ngayon, kahit papaano, kapag ang dibisyon ng militar ay ibinulong ni Surui, hindi na siya lalabas na matigas. Hindi ako makatatalon. Medyo nahiya ang strategist. Hindi rin ako, pero hindi ka naman mukhang best sumayaw. Ang pangit kasing napipilipit. Ang mga salita ni Surui ay nagpatawa sa tagapayo ng militar na si Pucci, at pagkatapos ay halos umiyak siya ng mahina. Dahil, hinailan na ni Surui ang kanyang palso at humakbang sa karamihan ng tao sa isang hakbang. Ang strategist ay hinaila sa tubig. Kaya natural na hindi siya makatayo ng alanganin sa karamihan. Dahil na rin siguro sa atmosphere dito. Siguro dahil sa martial arts skills niya, kaya tumalon siya ng 2 beses, medyo mas pantasya pa sa mga nightclub cafe sa paligid. Tuturuan kita ng ilang galaw. Si Surui ay hindi madalas pumupunta sa mga nightclub. Ngunit alam pa rin niya ang kaunti tungkol sa mga pinakapangunahing galaw ng sayaw. Ang mga paggalaw na ito ay maaaring mahirap para sa mga nagsisimula. Ngunit hindi ito isang malaking problema sa harap ng mga guro ng militar. Nakamit na niya ang isang mataas na antas ng kontrol sa lakas ng kanyang katawan, kaya ang mga paggalaw na ito ay madaling matutunan, napaka-standard. Siyempre, sa katangian ng isang dibisyon ng militar. Imposibleng magsagawa ng anumang matinding sayaw gayunpaman, sa kanyang figure at hitsura, kahit isang simpleng pagtalon ay sapat na upang maakit ang pansin. Maging si Prinsipe Best, na madalas na namamalagi sa gitna ng mga bulaklak, ay panandaliang ibinaling ang paningin sa lumayo sa katawan ng military advisor ang 2 kasamang babae sa paligid. Sa katunayan, ang kaklase ni Xiaobei sa sandaling ito ay talagang napakasilaw.